Naway sa pamagitan ng salita ng Diyos ay mapawi ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Ave Maria Purissima. Sin pecado concebido. Ave Maria Purissima. Sin pecado concebido. Ave Maria Sin Purissima. pecado Sa concebido. pangalan Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, bayan ng mahal na ingkong ng Apostolic Catholic Church, dito man sa ating bansa at sa ibayong dagat, sa lahat din ang narito sa ating dambana at gayon din sa mga kanilang mga nasa tahanan. Hayaan po ninyo na mula po sa ating simbahan ay patiin po natin ang bawat isa ng Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Sabi nga, September pa lang daw ay lumabas na yung kumakanta ng Whenever I See Girls and Boys Selling Lanterns on the Street. At hanggang ngayong Oktubre, ayon sa revelation ng Holy Spirit na ang pangalan ay Mahal na Ingkong, ay ipinapahayag ng Apostolic Catholic Church ang araw ng kapanganakan ng masiyahing Batang Jesus, ang Senior Noemi. Palapakan po natin muli ang ating Senior Noemi, mga kapatid. Mahaba-haba po yung binasa ni Deacon at yung pinakinggan po natin na genealogy sa English or sa Tagalog, salin lahi. Sabi kanina, 14. So ilan yun? 14 times 3 is equals to 3 times 4, 12, carry 42. 42 na salin lahi, that was almost 2,000 years. Diba? Mula sa kay Abraham hanggang kay Jose, hanggang sa Panginoong Jesucristo, mahaba ang salin lahi ng Panginoong Jesucristo bago siya isilang. At kung hindi ko sure kung kayo ipapa-examine, ilan kaya by enumeration ang inyong masusulat. Okay, halimbawa, kung papayagan lang tayo na mag-isulat ninyo, kung anong mga naalala ninyo, natandaan ninyo, sa almost 42 na salin lahi na yon, ilang kaya ang maisusulat nyo by enumeration? Ano kaya makakalahati? O baka siguro, Bishop, 5. Kasi kilala po yung ibang mga pangalan. Kasi meron dong mga pangalan na ngayon mo lang marinig. Meron dong mga pangalan na hindi mo nga mabigkas basta-basta. Diba? Kaya at least dapat yung magbabasa ng Ebanghelyo ay na-practice yung dila. Kasi pag hindi ay pipilipit ang dila at mabubulol kasi bibihira. Naririnig yung mga pangalan na yon. May mga pangalan na sikat. May mga pangalan na sikat din dahil sa mabuti ginawa. May mga pangalan ding sikat dahil sa hindi mabuting ginawa. At may mga pangalan din sa salin lahi na forgotten. Paglabas nyo mamaya, nakalimutan nyo na yon. Diba? Kasi hindi pamilyar yung mga pangalan. May mga faithful na pangalan. Faithful saan? Faithful sa Panginoon. May mga pangalan naman na failure. At may mga pangalan, sabi ko nga kanina, ay forgotten. Pero wala po kayo magagawa sapagkat ang nagsulat ay isa pong tax collector. Sabi nga sa tradisyon, si Mateo. At alam natin na ang pag ikaw ay tax collector ay very importante yon, di ba? Bago tinawag ng Panginoon maging disipulo, maging apostol, si Levi at naging Mateo, siya muna isang tax collector. At kilala niya lahat ng tao. Kilala niya ang kanilang mga pangalan. Kilala niya, alam niya kung ano ang kanilang mga business. Alam niya kung ano ang kanilang yaman sapagkat dadaan sa kanya mahigpit na accountant, mahigpit na tax collector
si Levi or si Mateo, at dapat alam niya lahat, mga kapatid, sapagkat importante yung genealogy, sapagkat nung panahon ng mga Israelita sa panahon ng Panginoon Jesucristo, unang-una ay yan ay pagkakilanlan yan. Sabi nga ay wala pa namang hindi pa uso masyado ang pagsusulat, kahit ang mga tao ay kinakabisado. Sinong nanay, tatay mo, sinong tatay mo, hanggang saan nila abutin. Para saan daw yun? Una, syempre para sa tax collection. Pangalawa, importante na maalala at alam yung genealogy, kasi kapag mayroong mga hatian ng mana, ikaw ba talaga ay anak ni ganito? Eh wala pa namang apelyido ng panahon na yon, di ba? Narinig nyo, wala namang sinabi doong Abraham Gutierrez, walang nakalagay na ganoon, di ba? O kaya David, abang maganda apelyido, David Felipe, di ba? Ang usually ang mga pangalan ay anak ni ganito, tatay ni ganito, yun ang basihan. Kahit kung ikaw ay mag-iisip at magbebenta ng lupa, syempre aalamin nila sino ba to, kanino ba to galing. At ang pangatlo, part ito ng kwento ng Pasko, yung census, di ba? Sabi ng Cesar noong panahon na yon, o lahat ay magpa-census. Kung saan kayo bayan ng galing, doon kayo magpunta. Kung saan ang inyong pinanggalingan, kung anong pinakapuno ninyo. Parang sa atin, natapos lang yung registration, di ba? O sabi ng ating simbahan, o lahat ng tinatakan magpatala kung saan ang kanyang bayan, di ba? Ganon din ang nangyari. Kahit si Jose, ang amang San Jose, ang esposo ng mahal na Birheng Maria at ama ng Panginoong Jesucristo, ay nagpunta sa Bethlehem. Sapagkat, anong meron? Ba't siya sa Bethlehem? Bakit si Jose sa punta ng Bethlehem? Dahil siya ay mula sa lahi ni Haring David. At si Haring David ay mula sa Bethlehem. Kaya nagpunta, naglakbay ang banal na mag-anak doon sa Bethlehem. So, very important. Sa atin, wala lang yan. Ang haba-haba naman, pinabasa pa yan. Pero sa panahon, historically, very important po ang genealogy o yung salin lahi. Kung gusto mo rin naman malaman yung lahi mo, meron pong isang tao, mayroong sa Google ngayon, kung hindi ako nagkakamali, ancestry.com. Ilagay mo raw yung pangalan mo doon at malalaman mo na kung sino yung mga lahi mo. Merong isang tao, sabi niya, uy, lahi ko pala si George Washington. Sino ba si George Washington? Yung sikat, yung unang-unang presidente. Diba? Pero merong iba, nung malaman nila na ang lahi nila ay si ganito, wag na, cancel na. Bakit? Kasi nakakahiya. Yung pinanggalingan, lahi ko pala yan? Kung anong pinagagawa? Parang hindi naman nakakabuti, makakasira pa ng pangalan ko. Kaya sabi ng ibang nag-search doon, kalimutan na yung ancestry na yan o lahi na yan kasi baka masira pa ang pangalan ko. Siyempre, yung reputasyon ay bawal daw madungisan. O yung pangalan ng tao, which is pinapahalagahan natin, again, important din naman yun, bawal malagyan ng putik o ma-associate sa iba. Diba? Ganun yung mga kapatid, ayaw natin madamay. Hindi naman ako ganyan, siya lang yan. Pero mga kapatid, hinayaan, pinahintutan, at sa gabay ng Espiritu Santo, the God of Revelation, ang Diyos ng pagpapahayag, sabi ng Espiritu Santo, ilagay sa unahan sa aklat ni Mateo at isa rin sa aklat din ni Lucas ang
kasaysayan ng lahi ng Jesus na totoong Diyos at ng totoong tao. Siguro nung habang sinusulat ni Mateo, parang tanong nyo rin ngayon, tanong din natin, bakit ganito yung lahi? Very good, galing kay David. Pero, bakit ganito? Lahi pala ni Jesus, kasama pala sa kanyang salin lahi. Mga ninunod niya pala, may pumatay. Kasama pala sa lahi niya, mayroong babae nagbibigay ng aliw. Kasama pala sa lahi ni Jesus yung kung ano-anong iskandalo. Kasama pala sa lahi ni Jesus si Haring David, okay siya, pero nakagawa ng malaking kasalanan. At kahit si Solomon, sabihin natin faithful sa Panginoon, pero sa huli, sa ilang parte ng buhay niya ay nakagawa ng malaking kasalanan. Although mayroong ibang perfect, mayroong ibang maayos ang kanilang buhay, pero sasabihin na siguro nila, bakit naman ganito ang buhay ng Panginoon? Ganito ang pinanggalingan ng kasaysayan ng Panginoon. Well, sabi nga mga kapatid, wala daw pong pamilyang perpekto. Taas ang kamay na pamilya perpekto. Meron ba rito? Meron pa ako kilala, apo perpekto, pero hindi pamilya. May perpekto bang pamilya dito? Depende sa kung anong perfection ang hinahanap natin. But ang Panginoon, sabi nga, minsan sabi, kaya may nabasa ako sa Facebook, yung mga bunso daw, minsan daw nasabihan na pinutok lang ng bulkan. Minsan din yung joke ay adopted lang daw. Pinutok nga ng bulkan. Yung meaning, walang pinanggalingan. Diba? Once in your life, yung mga bunso daw ay sasabihan na, ay, galing ka sa bulkan, lumabas ka lang nung pumutok yung bulkang Mayon or bulkang Pinatub or any kind of volcano. Diba? Bakit mga kapatid? Sinasabi lamang ng genealogy na ito na ang Jesus ay totoong may pinanggalingan. Divinity is already established sa Panginoon Kristo, yung kanyang pagka-Diyos. Pero siguro ang panahon ni Mateo at ng mga susunod pa ng mga ama ng simbahan, siguro marami nagsasabi, si Jesus Diyos totoo. Pero yung pagiging tao niya, parang hap-hap lang. Hindi naman talaga siya naging totoong tao, kunwaring tao lang siya. But that is wrong, mga kapatid, sapagkat ayon sa ating Niceno Credo na sinasabi natin, Diyos na totoo at tao ring totoo. At pag sinabing taong totoo, yung experience ng tao na mayroon tayo, yung kasaysayan ng tao na naranasan natin, yung pakiramdam ng tao na mayroon din tayo, yun din ang mayroon ang Panginoon na sinasabing yun ay kanya ding pinagdaanan maliban lamang sa kasalanan. At ito'y very important sa atin bilang mga Kristiyano na ma-establish natin na si Jesus nga ay tao, at kung siya ay tao, naunawaan niya ako. Kung siya ay naging tao, alam niya kung anong pinagdadaanan ng tao. But because dahil siya rin ay Diyos, alam niya rin kung paano ang tao ay maliligtas at magkakaroon ng kapayapaan mula sa mga pinagdaanan ng taong ito. Sabi ko kanina, sabi natin, ang genealogy ni Jesus o ang kanyang salinlahi ay nandun yung mga faithful. Although hindi perfecto, pero si Moises, siya yung naglabas. Wow, yun pala ang ninunod ni Jesus. Si Abraham,
Si Moises ay ibang parte pala. Si Abraham, di ba? Kaya di si Haring David, mula sa kanya ay nandoon ang galing ang Jesus. But then again, mayroon din mga failures at mayroon din mga nakalimutan. Pero ang ibig sabihin lamang nito para sa atin, mga kapatid, alam ng Diyos ang lahat ng mayroon at pinagdaanan ang tao. Ang tao ay hindi lang puro victories. Diba? Hindi lang puro, yes, biba, yes, tagumpay, yes, maganda, mabuti, banal. Ang tao din ay mayroong paghihirap, mayroong sakit, mayroong pagdurusa, mayroong pagtalikod, mayroong pagkakamali, at mayroong pagkakasala. At bahagi yan ng sinasabi na kaya dumating ang Jesus, kaya dumating ang Panginoong Kristo, kasi concern na yung mga bagay na yon. Hindi lang yung tagumpay natin ang concern ng Panginoon. Hindi lang yung mga gandang bagay ang may pakialam ang Panginoon sa atin, kundi pati yung mga pangit na bahagi ng buhay ng tao, pati lalo na ang kanyang kasalanan, ang ating kasalanan, ay mayroong pakialam. At may magagawa ang Diyos para dito. Nakita natin almost 2,000 years. May pangako ang Diyos kay Abraham. May pangako ang Diyos sa mga propeta sa Israel. Pero sabi ng Panginoon, kahit abutin pa yan ng 2,000 years, nagkaroon ng katuparan ang pangakong tagapagligtas nung si Jesus ay dumating. Sabi rin ng Panginoon, hindi pwedeng hadlangan ang aking pangako sa tao dahil sa pumatay si ganito, dahil sa nangalong niya si ganito, dahil nanloko si ganito, dahil ganito, dahil ganyan, dahil sa mga kasalanan at pagkakamali ng tao, hindi pwedeng pigilan ang kaligtasan na ipinangako ng Diyos. Kahit nasabi natin ang haba ng salinlahi, pero sa dulo at sa huli, isinilang pa rin ang pangakong tagapagligtas ng Diyos ang ating Panginoong Kristo. Palapakan niyo nga ang Panginoon, mga kapatid. At hindi doon po yung nagtatapos, mga apo. Kung yun pala ang nangyari, at kung yun pala ang naganap, yun din ang magaganap. Sa ating panahon bilang mga tinataka ng Espiritu Santo, ang mahal na Ingkong ay may pangako din sa bawat isa sa atin. At tayo bilang sa ating pananampalataya, sinasabi natin, kahit na minsan tingin mo ay matagal, kahit minsan sinasabi natin, parang ang tagal, ba't para kakainip? O minsan sinasabi natin, ay, baka hindi na mangyari kasi ganito, kasi ganyan. Dahil sa ganito, sa maraming mga bagay na sinasabi natin, hindi na ito pwedeng mangyari. Maaring dahil sa ating kahinaan, sa ating mga pagkukulang, sa pagkukulang ng iba. Pero sabi nga, ang pangako ay pangako ng Diyos. Kung iba o tayo bilang tao, ang pangako natin ay sabi nga, nangako na nga, gusto pa to pa rin. Diba? Pero sa Diyos, ang kanyang pangako ay siguradong tutuparin niya ang pangakong ito. Sa ating mahal na Ingkong, yun din ang nangyayari, mga kapatid. Kaya di mo minsan may mga umamen tayo na, ay, ito pala yung sinasabi ng mahal na Ingkong, ang galing naman. Akala ko hindi mangyayari. Ito na yun. Yung sinasabi niya ang pangako ng mahal na Ingkong sa akin o sa simbahan o sa aking pamilya. Minsan po may isang auxiliary nagsabi. Sabi niya, alam mo po, Archbishop, one time na naginip po ako. Sabi niya, ano panaginip mo? Ang panaginip ko, sabi sa akin ng isang banal,
ako daw ay magtatagumpay. Sabi ko sa kanya, anong tingin mo ngayon? Hindi ko po sure kung ano yung sinasabi magtatagumpay. Pero kapag sa panahon na gusto kong tumigil, sa panahon na ako ay nanghihina, o sa panahon na ako ay parang ayaw ko na, parang finish na, parang tapos na, palagi pinapaalala sa akin yung panaginip ko na huwag kang mag-alala, ikaw ay magtatagumpay. Totoo ba yun? Yes. Totoo sapagkat Diyos ang kausap. Yun ang pinakamaganda nun sa lahat. Diyos ang kapartner mo. Diyos ang kausap mo. At pangalawa, syempre makikipag-cooperate tayo sa kung ano ang ibinigay ng Panginoon. Kaya nga, di ba, sa ating pagbabanal, sa ating pagganap, sabi ng mahal na ingkong, lumuh nasa Diyos ang awa, nasa taong paggawa. Meaning, ang biyaya ng Diyos ay palaging nariyan, pero ang tao ay makikipag-cooperate. From the word cooperation. Ano yung sabihin nun? When you say operation, tas ano, meaning, example, pag nangutang ka, di ba? Collateral. Ang utang si Tatay Mario, tapos ang ka-collateral niya ay si Jaconesa. Pag hindi nagbayad si Tatay Mario, ang bayad ng utang ay si Jaconesa. Di ba? Kasi ka-partner kayo doon sa utang na yon. Kaya minsan marami nag-aaway because of that. Di ba? Pero ang Diyos sabi niya, you cooperate with the grace of God. Hindi nagkukulang ang Diyos sa kanyang grasya. Pero ang sinasabi palagi ng Panginoon, you cooperate. I-operate mo rin sa buhay mo sa kabila ng natatagalan ka na. I-operate mo rin sa buhay mo sa kabila na ikaw ay nahihirapan. I-operate mo rin sa buhay mo sa kabila ng mga kahinaan ng tao, sapagkat ang operation na ito ay unang-una ay sa Diyos. At yun ang nangyari ng Panginoong Diyos. Ang Berbo ay nagkatawang tao. Kumbaga, pumasok ang Diyos na ito sa kasaysayan ng tao. Palagi ko pong naiisip nung sa ganapan ng mahal ni Kong. Minsan sinasabi ng mahal ni Kong, di ba, mga anak, ang Diyos ay nakikipara. Ano yung sabihin nakikipara, mga apo? Di ba? Para, hintay ka ng sasakyan o jeep, sabihin natin, siyempre, kung nakagrab ka, hindi ka magpapara kasi automatic na yon, di ba? Pero pag sasakay ka ng jeep, sasabihin mo para. At huminto ang jeep, sasakay ka doon. Makikisama ka sa mga nasa jeep na hindi mo naman kilala. Pero pagdating sa jeep, nandun ka na, kasama ka nila, kung saan ka dadalhin ayon sa pupuntahan mo. Kasama, nakipara. At yan ang palagi sinasabi ng mahal na kong mga anak, hayaan yung sa buhay ninyo ay isama nyo palagi ang Diyos. Hayaan yung kapag sinabi na makikipara ang Diyos sa buhay natin, pasakayin po natin. I-involve po natin. At pasin ninyo ang ating simbahan, we are celebrating Senior Noemi, ang batang Jesus. Hindi dumating si Jesus na 30 years na siya mula sa langit, bababa, o gumawa ng milagro. Oh, Jesus na agad. Hindi. Anong ginawa? Mayroon siyang nanay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at binigyan siya ng Ama sa imahe ni San Jose at siya din ay ipinanganak hindi nga lang sa magandang ospital sa St. Luke's, kundi sa Sabsaban Hospital. Ang mga bisita niya, hindi yung mga engineer, hindi yung mga doktor, yung unang bisita niya.
Although ang announcer niya, yung mga anghel, ang una niya mga bisita, yung mga pastol, yung mga nangangamoy tupa. He experienced everything kung ano na-experience ng tao. Naging bata din siya. Dinaanan niya ang buhay ng tao. Nakipara ang Diyos. Kaya nga ang tawag sa kanya ay Emmanuel. God is with us. He is with us in our joy. He is with us in our sacrifices. He is with us sa lahat ng parte ng buhay natin if we allow Him. Kung hahayaan natin na mangyari yun sa atin. Kaya nga, kung tutuusin, kaya pinaparangalan ng Diyos ang mahal na Birheng Maria at ang San Jose sapagkat hinayaan ng dalawang tao na ito, ng dalawang banal na ito, na mabuhay kasama nila ang Diyos. Kaya ang tawag sa kanila ay Sagrada Pamilya. Although hindi mayaman ang mahal na Birhen ng San Jose, but in their poverty, kung nasaan sila, kung nasaan ang estado ng buhay nila, doon dumating ang Diyos. Because of the yes of the Blessed Virgin Mary, at dahil sa pagsang-ayon na rin ni San Jose, dahil sa pagdalaw ng anghel. And because of that, na-experience ng pamilyang ito kung ano ang ibig sabihin na mabuhay kasama ang Diyos sa kabila ng mga hindi o mga bagay na kulang sa tingin ng tao sa kanilang mga mata. Pero para sa dalawang banal na ito, sabi nila, sapat na mayroon kaming Jesus. Sapat sa amin na mayroon kaming Diyos. Sapat sa amin na pa-partner namin ang Diyos. Sapat sa amin na makasama namin siya sa kanyang history, sa kanyang kasaysayan. Sabagat ang salinlahi ay hindi kasaysayan kung sino man, kundi ito'y kasaysayan ng pag-ibig ng Diyos ng tao, sa tao. Kahit ang tawag din sa genealogy na ito ay hindi lang basta history. Ito yung salvation history. Yung kasaysayan ng ransom history na mula sa pagkakabagsak ng tao, doon dumating ang Diyos. Mula sa kahinaan ng tao, doon pumasok ang Diyos. Mula sa kanyang kahirapan, doon pumasok ang Diyos. And because they allowed Him, nabuhay sila kasama ng Diyos. Mga apo, very important na ma-realize natin bilang mga binasbasan na yung nangyari ng 2,000 years ago ay nangyayari at patuloy na nangyayari sa lahat ng binasbasan ng mahal na ingkong. Nung tayo ay binasbasan at inilagay ng Diyos ang tatak sa bawat isa sa atin, sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating kahirapan, sa kabila ng ating kasalanan at pagmamalabis, ang sabi ng Diyos, anak, hayaan mo ako na mabuhay ako diyan sa buhay mo, kasama ako, kasama ka. And from there, mga kapatid, doon gumagawa ng history. Doon nangyayari ang salvation history sa buhay ng tao. Di ba pag nilayan yung mga apo, kung gagawa kayo ng libro at parang aklat ni Mateo, ano ang kwento ng salvation history nyo? Paano ka niligtas ng mahal na ingkong ng Espiritu Santo sa lahat ng bagay na hindi maganda? Isa-isahin mo. Pag nilayan mo kung paano ang Diyos ay hindi niya pinansin yung ating kasalanan, but because of humility and asking for forgiveness and repentance, mas lalo pa tayong pinalago ng mahal na ingkong. Mas lalo pa tayong binayaan ng mahal na ingkong sa kabila ng lahat na hindi maganda. Because God is always with us.
Emmanuel. God is living sa bawat isang binasbasan niya. Sapagkat sabi niya, di ba sinasabi nga ng Biblia, aakit ako para ipagawa ko kayo ng bahay sa langit. Pero siguro sabi ng malaking kong, sige, bago ko, ihanda ko na yung bahay nila sa langit. Pero para ma-practice na sila, yung bahay sa langit, dapat yung mga apo, yung mga tinatakan, yung bawat binasbasan, sabi ng mahal na ingkong, yan na ang magiging bahay ko rin dito sa lupa. Kaya ang tawag sa bawat binasbasan ay simbahan. Ang bawat sabi nga ni San Pablo, hindi nyo ba alam na kayo mga templo ng Espiritu Santo because God is living within you, sa bawat isa sa atin, if we only allow daily na mabuhay palagi ang Diyos. At hindi lang siya basta bisita sa bahay na to, sa ating buhay, sa ating katawan, kundi mabuhay kasama kumain. Kaya sabi ni San Pablo sa banal na kasulatan, whether I eat, whether I drink, whether I run, whether I jump, whether I fly, whether I swim, o kahit magpunta pa ng CR, palagi kong kasama ang Diyos because God is living sa kanyang tinatakan. Ang totoo sinimulan ng Senior Noemi, sabi niya, this is a good example of God living within us. At nagpatuloy yun. At sabi nga, di ba, araw-araw ay Pasko. Di ba? Huwag kayong matakot na sabihin niyang Pasko ngayon sa Oktubre. Kasi ang totoo, araw-araw ay Pasko. Because ang ibig sabihin ng Pasko sa Oktubre ay sa simula pa lang nandoon na ang Diyos. Hanggang sa dulo nandoon palagi ang Diyos. At di ba ang hilingan natin, nauna nga lang si Jose Marichan araw-araw ay Pasko. Kasi araw-araw ay nabubuhay sa atin si Kristo. Mga apo, kung yung buhay niyo man po ay hindi kasing ganda ng Christmas tree na to, di ba? Ang ganda ng Christmas tree, no? Kasi sabi nga yung Christmas tree, yung family tree, simbolo na ang Christmas tree ay si Jesus. Bagamat ang kanyang family tree ay marami, pero pinaganda ito na Jesus, transform ng Panginoong Kristo doon sa bundok ng Kalbaryo yung siya ay nakapako sa krus, sa kahoy na krus. But nung dumating sa atin ang mahal na kung nung tayo ay binasbasan, we already have this opportunity. Mayroon na tayong kakayahan na ang Christmas tree ng buhay natin, yung kasaysayan natin bilang isang binasbasan. Sabi ng malaking kong, okay na yan. Yung mga dati, forgotten. Ngayon, ikaw ay aking binasbasan. You are a new creation. At daily, araw-araw, ay yung pangako ng Diyos ng mahal na ingkong ay matutupad at matutupad sa atin palagi. Kaya nga, araw-araw, bagamat mahirap, masaya. Bagamat kulang, sapat. Bakit? Kasi nandun yung saya na dulot ng Noemi. Na dulot na kasama mo palagi ang Diyos. Kaya pag tinanong kayo mga apo, bakit Senior Noemi? Kasi araw-araw naming aalalahanin na kasama namin palagi ang Diyos. January, kasama namin ang Diyos. February, kasama namin ang Diyos. March, kasama namin ang Diyos. April, kasama namin ang Diyos. May, June, July, August, September, November, December, kasama namin ang Diyos.
But on every October, sa liwanag ng Espiritu Santo, sinasabi ng Apostolic Catholic Church, yan ang araw ng kapanganakan ng totoong Diyos at ng totoong taong Jesus. At dahil masaya kami, dahil natutuwa kami, nakasama namin siya, we call him our Noemi. We call him our senior Noemi. Batang nagbibigay ng saya. Di ba sabi ni Jesus, hanggang kayo ay maging katulad ng batang ito, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang totoo pala, sinasabi niyang, hanggat kayo ay hindi naging katulad nung ako ay bata. Di ba? Ang ganda. Nung ako ay bata, kahit hindi ako mayaman, mayaman ako sapagkat may pamilya. Sapagkat naroon ang kaligtasan. Kaya mga apo, huwag kayong mahiya. Nagsabi sa Apostolic Catholic Church, Pasko po sa amin palagi. Masaya po kami palagi. Masagana po kami palagi. Kasi araw-araw kasama namin ang Noemi. Baka ikaw gusto mo rin. Kasama mo rin ang Noemi. Tara na. Sumama na sa kapanganakan at kapistahan ang masiyahin ng banal ng aming Noemi, ang Panginoong Jesucristo. At mangyayari lamang yon kung nasa atin palagi ang inspirasyon at ang liwanag ng Espiritu Santo, ang ating mga aliw, ang ating dakilang parakleto, ang mahal na Ingkong. Maligayang Pasko po sa inyong lahat, mga kapatid. Ave Maria Purissima, sa pangalan Diyos Ama, ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ating pong